And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. I know, marami rin siyang pinagdaraanan. Ayaw ko nang dumagdag pa. Hello, DJ Rocky. I'm one of your avid listeners. And I'm one of your senders. My entry was aired last September 2020. At eto uli ako. Itago mo ko sa pangalang Handy. I'm already 33 years old now. And this is my secret file. As usual, I'm the friendly, tall, and thin girl na mahilig kumain. Now, I'm already in my second year of being an admin staff. Maraming pagbabago, maraming challenges na dumating sa buhay ko. Pero nakabawi na ako sa family ko. I've started on giving them the life they deserve. But then I realized, paano na ako in the future? I'm alone. Meron akong trusted friends, pero hanggang kailan sila magstay sa buhay ko? Mahirap malagay sa sitwasyon na hindi mo nakasanayan. At ngayon ko nare-realize na hindi talaga natin kayang bilhin ang kaligayahan. It's not something we see and touch, but something we feel. Yung sa kagustuhan mong maging mabait at mabuti sa iba, ikaw naman ang impact at meaning para sa ibang tao. I'm far from where I started years ago. But then, mas masaya ako noon nung mga time na maliit ang sahod at ordinary staff lang ako. Kahit sino, pwede mong makasama. Regardless of the position. No issues. Basta wala akong tinatapakang tao. I've surpassed my challenges with a close and treasured friend. Nasubok na kami ng panahon. Hindi nag-iwanan kahit na nagkakatampuhan. Aside from COVID, may isa pang stigma na nasa community ngayon. Na pag magkasama ang mga tao, may relasyon na kahit na wala naman. Lahat ng gawin natin may issue. May kaibigan or kasama kang bago, may issue na. Daig pa natin ang showbiz personalities. Marami nang ang problema sa mundo. Mag-a-add up pa ba tayo? So ano ngayon kung bago at lumang staff magkasama? Admin at staff magkasama. We cannot please everybody. Good vibes lang sana. Everybody happy kumbaga. Kaso hindi eh. How can we be really happy kung merong insecurities tayo? Inggit sa katawan. Ay, talamak na ang lahat ng klase ng tao sa mundo. Genetically modified na lahat. Pati nga karma, digital ni. So in my case, I've met this new staff mid of this year. Actually, we've known each other before, although casual lang. Simpleng good morning lang. Wala ka pang client, enjoy mo lang yan. Pag may duty ka na, continuous lang yan. It just ends there. Until August 3, 2021 came. At first, hesitant pa raw niya akong kausapin kasi nga head nurse ako. My gosh, anong ituturo ko sa HN? Ako rin naman staff to admin lang din. Ako pa nga unang nag-message sa kanya noon. A wrong message sent. Mga June pa yata yun, tapos training day. I sent her a message informing her
Ako training niya that day. Biruin mo, in an instant magiging close kami agad. Without even 24 hours na magkakilala. Ang smooth ng araw namin. Masaya lang. Nag-jive kami agad. Na mas alam ko pa raw ang kwento ng buhay niya compared sa mga kasama niya. And from that day on, every day na kaming magka-chat, magkausap, magkakulitan. Parang nakatagpo ako ng soulmate, soul sister, na gusto mong alagaan at i-guide. Siya rin yung naging stress absorber ko. Nahahata ko siya sa park, church, at nakakapag-late night talks kami. Umaabot ng madaling araw. Sharing of daily thoughts. Pati mga plano sa buhay. Until one day, some people confronted her about us. Her loyalty, since hindi ko naman siya staff. Pero alam namin sa isa't isa na ang trabaho at ang personal life should be separated. Hindi ko siya dinadala sa mga kalokohan. Pero dahil sa stigma ng lipunan, she decided to end up our friendship. Yung akala mo na instant connection nyo, biglang na-disconnect din. Para akong namatayan ng kapatid. She totally ignored my calls and messages. At ang worst nito, pati yata work na, hindi na maayos. Ang daming epal sa mundo. I tried to reconnect. Pero para bang nagmukha akong tanga. Kasi naiwas siya. Well, people come and go. For now, stalk na lang ako sa FB ng little sister ko. Doon ko na lang siya babantayan. And I'm just wishing her all the best. I know, marami siyang pinagdaraanan. Ayoko nang dumagdag pa. I will just be her guardian angel without wings. Now, she's continuing her life, avoiding me. Seems like we became strangers. Kaya kung nakikinig ka man, Christine, nandito lang si ate para sa'yo. Mag-iingat ka palagi at maging mabuti palagi sa lahat ng gagawin mo. Till our paths cross again. Muli, ako si Handy. At ito, ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File. Isa akong makasalanang sakristan. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang VJ. At ito, ang aking secret file. Hindi naman sa pagmamayabang. Ako ang pinakapogi sa aming magkakapatid. Ako rin ang pinakapaboritong anak ni na mama at papa. Matangkad ako, maputi, at sabi nila, maapil. At higit sa lahat,
magaling makisama. Sa sobrang galing kong makisama, bata pa lang ako, ay naglingkod ako sa simbahan. 10 years old ako nang magsimula akong maging isang sakristan. Dahil na rin sa impluwensya ng aking mga magulang. Wala akong alam sa realidad ng buhay. Tulad ng paglapit sa mga babae. Sabi nila'y isa akong mangmang. Isang araw, dumating ang aking mga pinsan na galing Maynila. Ang kwentuhan namin ay tungkol sa mga babae. Niyayabangan nila ako sa mga babaeng naranasan nila. O mga karanasan nila sa iba't ibang babae. Ako na may tahimik na nakikinig sa usapan nila. Hindi naman ako makaimik. Dahil wala rin naman akong maikukwento tungkol sa babae. Hindi ko pa naman naiisip yun. At hindi rin pumasok sa isip ko na balang araw ay magagawa ko yun. Sabi ko sa sarili ko, kaya ko to. Kaya kong panindigan kung ano man ang naiisip kong tama. Then tumungtong ako ng 15 years old. Dito na nagsimula ang lahat. Meron akong nakilalang isang babae na nagsimba. Itago natin siya sa pangalang Princess. Narinig ko sa iba na gusto niya ako. Wala naman akong pakialam nung panahong yun. Pero sadyang tadhana ang gumawa ng paraan para paglapitin kami. Isang gabi niyaya ako ng isa kong pinsan. Isinama ako, puntahan daw namin ang kanyang jowa at magmi-meet sa dagat ng 7:00 ng gabi. Hindi ko akalain na yung babaeng nagkakagusto sa akin ay nandoon. Si Princess ang kasama ng jowa ng pinsan ko. Nabigyan kami ng tsansa na magkasama. To the point na nagkausap na rin kami sa chat. Hindi na masyadong nagkakailangan. Ayun. Nung gabing yun, sabi ko sa sarili ko, magkakasala ata ako. Umupo kami sa buhangin. Medyo malayo ang pagitan namin. Tumabi ako sa kanya. Sinabihan ko siyang ang bango niya. Napangiti lang siya. At naalala ko yung sinabi sa akin ng pinsan ko. Itutuloy ko ba to? Itong naiisip ko? Nag-aalinlangan ako pero itutuloy ko? Yan ang sigaw ng isip ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay at tenga para hanapin ang kiliti ng kanyang katawan. Hanggang sa nakuha ko na ang kiliti niya. Hinalikan ko siya sa kanyang labi. At grabe kung paano siya nakipagpalitan ng halik sa akin. Napatigil ako at natakot. Pero patuloy pa rin kami. Para bang ayaw magpaawat. Nasa edad na 14 pa lang ang babaeng ito. Pero ganun na siya ka-eksperto sa isip ko.
O baka sadyang wala lang akong alam. Hanggang sa nangyari ang hindi dapat nangyari. Natapos ang araw na iyon na alam kong ginusto ko ang pangyayari. Doon na nagsimula ang sunod-sunod na pag-atake ko sa mga babae na nalapit sa akin. Lahat pinag-aralan ko. Na kahit yung ati-atihan ko na galing Maynila na nagbakasyon sa probinsya, hindi ko pinatawad. Ginabi-gabi ko siya. Hanggang sa nalaman ito ni Mama. Pinatapon niya ako sa ibang lugar na lungsod. At sa mother church namin ay naging stay-in sakristan ako. Pumayag akong magpalipat ng lugar dahil na rin sa pag-aaral ko. At kahit ganoon ang sitwasyon o nasa kumbento na ako kasama ang mga pare, nakakatakas pa rin ako ng 10:00 ng gabi para gawin ang mga nasimulan kong gawain. At isang araw, may naengkwentro na naman ako ng isang pangyayari na hindi naman dapat magaganap. Pumunta ako sa kaibigan ng kaklase ko na puro babae lang ang nasa boarding house. Pero may mga kaibigan rin ako na lalaki o kaklase namin na pumunta roon. Pagkatapos ng inuman, umuwi naman sila. Doon naman nagsimula ang pag-alam ko kung paano uminom ng alak. Doon ay may isang babae na kursunado ko. Maputi. Medyo maliit lang. Ang pangalan niya ay Erica. Naglipatan ng pwesto sa inuman. Sakto'y tumabi siya sa akin. Habang tumatagal ay nalalasing ako. Yung kamay niya ay hinawakan ko at inilagay ko sa likod para hindi naman makita ng mga kaklase ko. At naganap ang hindi ko mapigilan na gawain na hindi naman dapat mangyari. Nagtuloy-tuloy ang lahat. Kung saan-saan at kung kani-kaninong babae. Lumipas ang mga araw, nalaman ni Father, head ng simbahan, na lumalabas ako ng simbahan at umuwi ako ng 3:00 ng madaling araw. Bakit daw puro buhangin ang higaan ko? Kasi ang ibang mga lugar sa dagat nagaganap. Lalo na kung yung mga iba, yung mga katsat na binabanatan, nagkakaroon ng paghihigpit at bawat sulok ng simbahan ay pinalagyan nila ng CCTV. Hindi ko pa rin mapigilan. Madiskarte ako. At talagang humanap ako ng paraan para ipagpatuloy ang ginagawa ko. Dahil sa allowance na natatanggap ko galing sa sponsor ko, may pera akong naipon. Maliit lang din naman ang natatanggap ko sa simbahan. Pinanghohotel ko ito para lang makagalaw ng mga babaeng nakakachat ko. Then one time, naubusan ako ng pera. Sakto, sa isa kong kachat. Itago natin siya sa pangalang Angela. Pinapunta niya ako sa kanyang boarding house. Sabi ko sandali lang at kinakailangan ko makatakas rito. Naglakad ako mga 12:00 ng tanghali. Ayun, pumasok ako sa kwarto niya. At alam ko
na madali kong magagawa yung gusto kong gawin. Sa isip ko, tama pa ba itong ginagawa ko? Mukha namang masaya. Masarap. Kaya lang, alam ko sa sarili ko na kailangan ko na tong tapusin. Gusto kong maayos kung ano man itong pinagdaraanan ko. Kaya lang ang hirap pigilan. Kaya isang araw, sinabi ko kay Padre ang lahat ng mga nangyari sa akin. Lalong-lalo na yung pinakahuling nangyari sa akin. Yung nangyari sa amin ni Angela. Nahuli kami ng kanyang jowa na may nangyayari sa amin. Ang sabi ng jowa niya, isusumbong niya raw ako sa simbahan. Sasabihin niya raw yung mga pinaggagawa ko. Ayaw kong mangyari yun. Kaya ako na mismo ang nagsabi kay Padre. Ayaw kong madamay ang simbahan. Mayayari ako. Alam ko na may mali rin naman sa mga pinaggagawa ko. Alam ko naman kung anong tama't mali. Ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Ang sabi lang ni Padre, huwag ko na lang daw uulitin. Patuloy niya raw akong ipapanalangin. Sa ngayon, nasa kolehiyo na ako. Gusto ko nang iwanan yung ganong klaseng gawain. Na kahit sabihin ko sa sarili ko na veterano na ako sa larangan na ganon, nakaraan na yun. Bawal ng balikan. Dapat kalimutan ng lahat ng mga ginawa ko. Pinagsisisihan ko rin naman yun. Sana ay matupad ko yun. Sa tulong na rin ng aking sarili, ni na Padre, at ng Diyos na nagmamahal sa atin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si VJ. At ito, ang aking secret file. Hep, bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. May lihim akong itinago sa namayapa kong asawa. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Madalas akong nakikinig sa episodes ng inyong programa sa YouTube noon. At nasabi ko na balang araw, gusto ko rin sanang ma-feature ang kwento ko sa radyo. At mapanood
sa mismong channel nyo sa YouTube. O di kaya'y mapakinggan through Spotify podcast. Sana mapansin ninyo ang kwento ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Sarah. At ito, ang aking secret file. Masyadong komplikado ang buhay ko. Ikinasal ako at nagkaroon ng 3 anak sa asawa ko. Kaya lang just this year, pumanaw siya. So technically, I'm a widow. At oo, 3 ang naging anak namin nang namayapa kong asawa. But all this time, hindi niya alam na hindi siya ang ama ng bunso namin. Yes, DJ Rocky and DJ Jello. May lihim akong itinago sa namayapa kong asawa. Nagkaroon ako ng lihim na extramarital relationship sa ibang lalaki. Itago natin ang lalaking ito sa pangalang Byron. Nagsimula ang lahat sa amin ni Byron noong nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ng husband ko. Mga ilang araw, linggo, at buwan din kaming nagkahiwalay. Noong mga panahong yun, si Byron ang pumuno sa kakulangan ng husband ko. At dahil doon, may mga nangyari sa aming dalawa. At nagkaroon ng bunga ang aming relasyon. Ginusto namin ang mga nangyari. Walang duda roon. Pero dahil kasal pa rin ako sa husband ko, kinailangan ko pa ring subukan na ayusin ang pagsasama namin. At dala ng pagsisikap kong ayusin ang palubog naming relasyon, nagkabalikan kami ng husband ko. At may nangyari rin sa aming dalawa. DJ Rocky and DJ Jello, naayos namin ng husband ko ang lahat. Pero hindi na ito gaya ng dati. Aaminin ko na may mga araw na tinatakasan ko ang pamilya ko para lang makasama si Byron. Kasi mahal ko na rin si Byron. Mahal na mahal ko na siya. Sa sobrang pagmamahal na meron ako para sa kanya, ay handa akong ipaglaban ang anumang namamagitan sa amin. Aaminin ko na rin na matagal na kaming magkakilala ni Byron. Mahigit 2 dekada na. Noon ko pa siya nakilala. Pero alam namin na bawal ang anumang meron kami. May sarili na akong pamilya. At ganun din siya. Yes, DJ Rocky and DJ Jello. May sarili na ring pamilya si Byron. Kaya patago kaming magkita. At patago rin naming itinataguyod ang bawal naming relasyon. Tanging ang bunso kong anak ang nagtutulay sa aming dalawa. Dahil si Byron ang tunay na ama nito. Sabi nga sa akin ni Byron, kapag nakabuo kami, habang buhay na kaming may koneksyon. Totoo naman yun. At hindi namin yun maitatanggi.
Kaya noong ipinanganak ko ang bunso ko, labis-labis ang paghihinala at pagdududa ng asawa ko. Parang naging paranoid siya at gumawa ng issue sa pagitan naming dalawa. Sa isip-isip ko lang, hindi ko rin naman siya masisisi dahil ako lang ang nakakaalam ng buong katotohanan. Hindi siya kamukha ng... Hindi niya kamukha yung bunso niyang anak. Kasi nga, hindi niya naman tutunay na anak. Anak ito ni Byron, anak ko siya sa ibang lalaki. Pinapaamin niya ako, pero hindi ako umamin. Naisip ko, hindi naman niya ako mahuhuli. Basta wala akong sasabihin. Kaya nagpatuloy ang relasyon namin. Maraming struggles ang dumating sa pagsasama namin ng asawa ko. Isang araw, nalaman ko na meron siyang ibang babae. Nagkaroon siya ng affair sa ibang babae. Mas bata pa sa akin. Mas maganda sa akin. And deep inside, para bang wala akong karapatang magreklamo. Dahil ganun din naman ako. May lihim akong relasyon kay Byron eh. Kaya para bang quits lang kami. Kaya tiniis ko na lang ang pambababae ng asawa ko. Ganun pala talaga, no? Kung ano ang itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Karma ko to, ika nga. Pero last year, halos umabot na sa sukdulan ang pagtitiis na ginawa ko para sa asawa ko. At halos hindi ko na kinaya ang mga pinagdaanan ko sa kamay niya. May mga pagkakataong hindi niya ako pinapansin sa loob ng bahay. At napapansin ko na halos 24 oras niya nang hawak ang cellphone niya. Then one night, lantaran siyang nakikipag-video call sa babae niya. Nakikita pa siya ng mga anak namin na nakikipagpalitan ng sweet words. Kaya sabi ko sa kanya, ayusin mo naman sarili mo. Sagot niya sa akin, maayos naman ako ah. Ikaw? Maya-maya pa ay umakyat ako sa kwarto namin. Sinundan ako ng asawa ko. Galit na galit ako. Nagdadabog ako. At sa sobrang pagkamuhi ko sa ginagawa niya, tinanong ko siya.
Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi mo tunay na anak yung bunso nating anak? Natulala siya. Maya-maya pa, nagsalita na siya. Ano sabi mo? Ano ba talaga totoo? Tanong niya sa akin. Then sabi ko, wala. Bahala ka na dyan sa buhay mo. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, sobrang sakit para sa akin. Nalantaran niyang ipinapakita sa mga anak naming may babae siya. Kaya siguro hindi ko na natiis na sabihin yung mga salitang yun. Na siyang binawi ko rin o dininay ko rin. Wala siyang kumpirmasyong narinig mula sa akin. Then one day, hindi niya alam na naririnig ko silang nag-uusap ng babae niya. Akala niya tulog ako. Pero dinig na dinig ko ang mga salitang lumalabas sa bibig nila. Kinuwento niya dun sa babae niya yung sinabi ko sa kanya. Pero hindi raw siya sigurado. Naisip ko, para ikuwento niya itong bagay na ito sa babae niya? Wow! Mahal na mahal niya siguro itong babaeng to. So the next morning, kinonfront ko siya. Sabi ko, ano ba talaga namamagitan sa inyo ng babae mo? Then he said, mahal kita, mahal ko siya. And mukhang okay naman sa iyo ang lahat. So anong problema? Then sabi ko, hindi okay sa akin tong nangyayari. Then sagot niya sa akin, umamin daw muna ako. Umamin ako sa mga pagkakamali ko. Hindi raw siya bulag, hindi raw siya tanga. Then sabi ko, wala naman akong aaminin. Yes, DJ Rocky and DJ Jello, wala talaga akong aaminin sa kanya. So sabi ko na lang, okay, we'll go on separate ways. But the thing is, hindi yun nangyari. Because we chose to stay together. Dahil nalaman namin na meron siyang malubhang sakit. Few days later, nalaman namin na may terminal illness siya. Sobrang bilis ng pangyayari. Liver. Nanilaw siya. Tumaba tapos namayat. Hanggang sa kinuha na siya ng may kapal. Sa totoo lang, I wasn't ready to let him go. At akala ko nga magiging okay ako pagkatapos niyang mawala. A part of me says, okay lang naman ako. Kaya lang kasi, hindi
hindi ko sa kanya nasabi yung totoo. Hindi ko sa kanya nasabi yung totoo na iba talaga yung ama ng bunso naming dalawa. Hindi niya talaga anak yun. At hindi ko rin naamin sa kanya na ibang lalaki yung mahal ko. Kay Byron kasi, sa kanya ko naramdaman yung care and love. Kahit sa maling panahon, kahit sa maling paraan. And when my husband died, nagko-communicate pa rin kami sa isa't isa. And unti-unti parang bumabalik lahat ng saya. Siguro ramdam ko rin na nakalaya na ako from all the pain that I've been through. Pero alam ko naman na lahat ng pain na naramdaman ko, lahat ng struggles na naramdaman ko, those are parts of my journey. The hardest part is, ako yung malaya pero siya hindi. Dahil nakatali pa rin siya. And yet yung feelings namin, before and now, are still the same. Mahal na mahal pa rin namin ang isa't isa. Ayoko ng feeling na ganito. May anak kami na nagiging connection namin. Kagaya nga ng sabi niya. Pero hindi naman kami pwedeng magsama. Kahit na ako ay byuda. And to be honest, hindi ko man nasabi sa asawa ko kung sino yung tunay na ama ng bunso namin. At least, just recently, naipagtapat ko na dun sa bata na iba yung daddy niya. Pero syempre hindi pa rin alam ng iba. Including our relatives. Gusto ko pa rin na kahit papano makapagsabi ng totoo. Kahit na alam ko na maraming chismis na kumakalat sa paligid namin. Nasa sa akin na lang talaga kung aamin ako o hindi. Kung i-admit ko na iba talaga yung ama ng bunso namin. But I decided na hindi na lang. Wala akong kailangang patunayan sa iba, wala akong kailangang aminin sa iba, sa anak ko lang ako aamin. Dahil alam kong magiging magulo lang ang lahat. So now, DJ Rocky and DJ Jello, nasa state ako ng buhay ko na nahihirapan pa rin ako. Hindi dahil hindi pa ako nakaka-move on sa asawa ko. Kundi dahil alam kong nagmamahal ako ng totoo sa isang taong hindi pwedeng maging akin. Na hindi ko may pagsigawan na mahal ko at hindi ako may pagsigawan na mahal ako. I really don't know what to do. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky and DJ Jello. Muli, ako si Sarah. At ito, ang aking secret file.
And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang huling hiling niya ay makita ako. Kahit sa huling sandali ng buhay niya. Itago mo ako sa pangalang May. Meron akong lalaking minahal. Itago natin siya sa pangalang June. 2016, nung una kaming magkita. At naipakilala siya ng kababata ko. Same school kami ni June. Si June yung lalaking nakitaan ko. Nang alam kong hindi ko nakita sa ibang naging karelasyon ko. Kung sa itsura, okay na okay si June. Meron siyang mahabang pilik mata, maputi, hindi man katangkaran. Alam kong pasok siya sa hinahanap ko o tipo ko sa isang lalaki. Magalang, malinis sa katawan, mabait, at laging naipaparamdam niya yung pagmamahal niya. Kahit ako yung laging may topak, hindi siya nabibigong pasayahin ako. Oo, mahigpit siya sa akin, pero alam ko na para yun sa ikabubuti ko. Kaya nga minsan, sa katigasan ng ulo ko, DJ Rocky, nag-away kami. Hindi niya ako pinayagang umalis noon kasi 9:00 na ng gabi nung time na yun. Nag-aya yung mga kaibigan ko na mag-inom. Okay lang naman kasi puro kami babae. Kaso, natural, natatakot siya, lalo pag mag-isa ako uuwi. Alam kasi ni June na pag nalalasing ako, hindi ako nagpapahatid sa mga kasama ko. Lalo, hindi naman ako nagpapakalasing. Kaya madalas, nag-aaway kami. Tapos, susunduin niya ako para safe akong makauwi. Iniisip ko nga minsan, paano na lang kung hindi ko siya nakilala o hindi siya ang boyfriend ko? Siguro, hindi ako ganun kasaya. Grabe yung efforts niya sa akin. Ramdam na ramdam ko talagang mahal niya ako. So fast forward, mag 2 years kami nung namatay yung tatay niya. Alam kong wala siya sa sarili niya that time. Hinayaan ko siyang mag-move on kasama ang family niya. Kada gabi nandun ako sa kanila. Inaasikaso ko siya at tumutulong ako sa mga dapat gawin. Pinakita ko sa kanya yung effort ko na hindi ko siya iiwan. Hindi ako laging mawawala sa tabi niya. Then, umuwi ako isang araw para kumuha lang ng mga isusuot ko. Tapos, naalala ko nga na, dapat pala, doon na lang ako. So, ang nangyari, wala pang 2 oras, bumalik na ako agad sa kanila. Para lang maramdaman niya na hindi ako mawawala, na lagi lang akong nasa tabi niya. Then dumating yung araw na libing ng tatay niya. Alam kong sobrang bigat ng nararamdaman niya. Habang sakay niya ako, pinumpunasan ko ang luha niya.
Hinahaplos ko rin yung likod niya. Next day, medyo nakakausap ko naman siya ng maayos. Iniisip ko nga parang hindi ko siya kasama. Kumbaga, kasama ko siya physically, pero yung diwa niya wala. Palagi siyang tulala. Iniisip ko noon baka hindi niya patanggap na wala na ang tatay niya. At sino ba namang agad-agad makaka-move on sa ganung pangyayari? Si June kasi papasboy yun. Malambing sa mga magulang at magalang. Kaya nga gustong-gusto siya ng pamilya ko eh. Actually, buong kaanak ko. Sabi nila sa akin, ang swerte ko raw kay June. Kasi etong taong to, may pangarap para sa amin. Iniisip niya yung future namin. Alalang-alala ko pa. Nag-usap kami noon. Taas na nga ako sa isa't isa. Natuto pa rin namin yung mga pangarap namin ang sabay. Kasi mas mauuna siyang makakapagtapos. 3rd year college siya noon. At ako naman 2nd year college. Then sabi ni June sa akin, pag mag-abroad daw ako, siya ang tutulong sa akin. Basta, mas mauna siyang aalis. Umuo naman ako. Kasi kahit papaano, may pangarap kami at tama naman siya. Si June kasi yung taong gusto niya na bago kami ikasal, meron kaming bahay at lupa. Na sarili ha. Gusto niya magkaroon kami ng sariling negosyo. At alam naman din niya na hilig ko ang pagnenegosyo. Talagang maraming pangarap si June para sa amin. So fast forward birthday ko, akala ko hindi siya makakapunta. Kasi busy raw siya. Pero alam ko namang prank lang yun kasi tuwing birthday ko, lagi niya akong sinusurpresa. Pero iba si June ngayon. May pa-cake at flowers na puro paborito ko. At sa ilalim ng cake, merong nakalagay na box ng cellphone. Tapos, nagulat na lang ako sa mga susunod na eksena. Lumuhod siya. At pagbukas niya ng box, nandun ang singsing. Napaiyak ako sa sobrang tuwa. May pa-cellphone na, may pa-cake at bulaklak pa. May pag-propose pa. Iyak na ako ng iyak noon. Hanggang sa narinig ko yung sinabi niya sa akin na, antayin mo ko at pakakasalan kita. Pumapayag ka ba na makasal sa akin? Siyempre umuo ako. At nagsipalakpakan ng mga tao doon. Sina mama at papa, lalo na yung ibang mga bisita namin. At simula noon, mas minahal ko si June. Dahil sa effort pa lang, wala na akong masabi. Then fast forward, 2 years. Okay naman ang pagsasama namin. Masaya kami. Then, 3 years. Sa anniversary namin, punong-puno ng memories. Mapag-good and bad, magkasama kami. Hanggang sa hindi ko alam bakit nanlamig ako. Hindi ko na alam kung bakit ganun. Siguro nasa stage na kami na mahaba-haba na rin yung pinagsasamahan namin. Pero kahit ganun pa man, may mga bagay na hindi maiwasan na magbago. Nag-work siya, busy na siya. Tapos, nawawalan na siya ng time sa akin. Naging busy na rin ako. Kasi naging online seller ako. Then na-invite ako sa church ng mga kaklase ko. Naging busy ako. Habang siya busy rin, di na kami nakakapag-usap ng maayos. Hinayaan ko siya, hinahayaan niya ako. Magkikita lang kami, minsan lang sa loob ng 1 buwan. Tapos dumating yung birthday ko nung taong yun. Antay ako ng antay. Inantay ko siya. Pero sabi ng mama niya, may sakit pala siya na trangkaso. Kaya nagatid na lang ako ng konting handa sa bahay nila.
Tapos inisip ko, alagaan na lang siya. Doon ako nagpalipas ng gabi hanggang sa magising siya. Pinakain ko siya. Naglagay ako ng bimpos sa noo niya. Pagkatapos nun, mas naging sakitin pa siya. Sabi ko, baka sobra-sobra na yata yung pagkabisi mo. Lagi siyang puyat. Pinagsasabay ba naman niya yung eskwela at yung pagtatrabaho niya? Tapos sabi niya, nag-iipon lang daw siya para sa pag-alis niya. At tutuparin niya yung pangako namin. Umuo lang ako. Fast forward, paulit-ulit yung flow namin. Busy siya, busy ako. Hanggang sa may nakilala kong kaibigan na itago na lang natin sa pangalang John. Si John yung laging nakakasama ko sa simbahan. Nakakausap ko, nakakatawanan ko. Hanggang sa nahulog yung loob ko sa kanya. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ko pwedeng maramdaman to. So pinilit kong umiwas kay John. Pero hindi ako tinigilan ni John. Kahit sinabi ko na may boyfriend ako. At kahit sinabi ko na mahal ko ang boyfriend ko. Hindi niya ako nilubayan. Pagkatapos nun, si John, chat ng chat sa akin. And then, sabi ko sa kanya, wag niya na akong i-chat. Kasi hindi pwede. At dahil dun, binigyan ko siya ng rules. Walang papasok sa bahay namin na ibang tao, lalo na kung alam namin na iba ang hangarin ng taong yun. DJ Rocky, alam kong sinusubukan ako ng tadhana. At yun nga, habang tumatagal, nakakalimutan kong may boyfriend ako. Siguro dahil wala na kaming time para sa isa't isa. At naramdaman ko na mas naibibigay ni John yung oras na hindi naibibigay ni June. March 20, 2018, naging mag-MU kami ni John. At para bang wala na yung pagmamahal na nararamdaman ko para kay June. Naging cold ako. At alam kong nakakahalata na si June. March 25, 2018. Araw na sinundo ako ng mga kasama ko sa simbahan. Kasi isa na ako sa mga leader ng church. Yung araw na yun, naiwanan ko yung phone ko sa bahay namin. Saktong mag-start na kami sa Sunday service. Kaya sabi ko, mamaya na lang. Mamaya na lang ako mag-update kay June. Ang hindi ko alam, nagpunta pala sa bahay si June. Pagka-uwi ko, bumungad sa akin si June sa bahay. Kinakabahan ako. Baka naibigay kay June yung cellphone ko ng mga magulang ko. Pero hindi umiimik nun si June. At umalis na nang malamang nakarating na ako at nakauwi. Pero nag-message siya sa akin. Magkita kami sa susunod na linggo. Sabi ko, okay, pupunta ako. So nagkita kami ng June. Alam kong malalim ang iniisip niya. Nasa malayo pa lang ako, nakikita ko na siya. Then, pagkarating ko, napasabi ako ng sorry, late ako. Mansari ba natin? Tanong ko sa kanya. At pagkatapos kong tanungin yun ay hinilikan ko siya. Tsaka umupo. Kwentuhan lang ng nangyari sa school at church. Pagkatapos nun, kumain kami. Then bigla siyang nagtanong kung okay pa ba kami. Kinabahan na ako nung oras na yun. Hindi ako makasagot agad. Basta, ang naalala kong sinabi ko, oo, okay kami. Pero bigla akong natahimik nung tinanong niya ako kung may iba ako. Feeling ko guilty ako. Kaya napasabi ako bigla kay Juna, huwag kang mag-alala. Kung meron sasabihin ko agad sa'yo. Hanggang sa nag-ring yung cellphone ko, tumawag yung mga ka-church ko.
Then, yun. Yun na ang dahilan ko para wag nang humaba pa yung pag-uusap namin ni June. Ilang gabi, nagpupuyat ako kaiisip kung tama ba yung ginawa ko. Para bang hindi ko kayang makipaghiwalay kay June. Kaya tinawagan ko si John na kailangan namin mag-usap. Alam kong mahirap yung gagawin kong to kasi umaasa si John na baka may magbago pa sa amin. Pero napaisip ako at nagising sa katotohanan na maling-mali na ipagpapalit ko yung taong ginagawa ang lahat para matupad yung mga pangarap naming binuo. Sa taong nakilala ko lang sa mga panahong naghahanap ako ng oras, ng kalinga, ng pagmamahal mula sa taong mahal ko. Sobrang nagsisisi ako sa ginawa ko at doon ko mas napatunayan na mas mahal ko si June. Then April 1, 2018, Sunday, alas 9 ng gabi. Pagbaba ko ng church, may dalang flowers si John. Sabay biglang halik sa akin. Nabigla ako, hindi ko alam kung bakit niya ginawa yun. Pagkatapos ng service namin sa church, nag-usap kami na John. Sinabi ko na yung totoo na mahal ko si June at hindi ko siya kayang ipagpalit dahil lang sa nawalan kami ng oras sa isa't isa. Sinabi ko lahat kay John. Nung una hindi siya pumayag pero sabi ko, sorry, hindi ko na talaga kayang lokohin yung taong pinakamamahal ko. Then umalis ako. Ilang araw muna akong hindi nagpakita sa simbahan. Umiwas ako kay John. Ginawa ko lahat, nagpalit ako ng SIM, binlock ko siya sa Facebook. At ang pinakahuling ginawa ko, nag-chat ako kay June. Sabi ko, June, kung nagkamali ba ako, patatawarin mo ako? May second chance ba ako sa'yo? Sinabi ko lahat sa chat, pero hindi siya nagbubukas ng Facebook. Tinatawagan ko siya gamit yung bagong SIM card ko pero walang sumasagot. So nagplano akong puntahan siya sa bahay nila. Pero sabi nasa trabaho raw pumasok. Nakita ko yung sasakyan niya nandun sa garahe nila. Kaya umuwi na lang ako. Nagpasabi na lang ako kay tita na pag umuwi siya, pakisabi na binisita ko siya. Fast forward, birthday ng mama niya. At yun yung ginawa kong dahilan para makapag-usap kami. Kaso hindi siya lumalabas. Gusto ko sana siyang puntahan kaso hindi rin siya namamansin. Kaya kinabahan na ako nung oras na yun. Baka inunahan na ako ni John. Gusto niya talagang magkasira kami ni June. Kaya nung lumabas siya, nakipag-inuman sa mga pinsan niya, humanap ako ng timing para lapitan siya. Hanggang sa dumating na nga yung kinatatakutan kong pagkakataon. Sinabi niya na nga lahat-lahat sa akin, sa amin, sa harap ng pamilya niya. Natakot at nagulat ako, umiyak si June sa harap namin. At habang umiiyak siya, sa akin lahat nakatingin. Natahimik ang lahat. Hanggang sa pumatak na rin ang mga luha ko. Nakita ko si tita umalis, napaiyak rin. Hinang-hina ako, hindi ko mapigilan. Yung mga luha ko, umalis ako, tumakbo ako palabas. Habang sinasalubong ko yung napakalakas na ulan. Naupo ako sa gilid na para bang ako lang mag-isa sa mundong to. Sa mga oras na yon, alam ko na nagkamali ako ng sobra. Pero bakit? Tinatanong ko yung sarili ko. Bakit? Bakit ako umabot sa ganito? At meron din akong sala. Sana kinausap niya na lang ako. Pero hindi ko naman siya dapat sisihin eh. So, kinaumagahan, nabasa ko yung chat ng mama niya. Ang sabi sa akin, nasa ospital daw si June. Tanghaling tapat nung magising ako noon. Sabi pa ni tita, kailangan daw akong kausapin. Nag-usap kami alas 4 ng hapon. Ipinaliwanag ko lahat. To make the long story short, naiintindihan ni tita lahat. Alam niyang may mali ako pero naging okay kami. Habang tulog si June, pinagmamasdan ko siya sa ospital. At doon na ako kinabahan nang malaman kong may sakit siya na malubha. May cancer si June.
pagkabalita sa amin nun, nagyakapan kami ni tita. At si tita ay umaasa na magkaayos kami. Pero nung inalok nila akong magpakita kay June, tumanggi ako. Sabi ko, baka ayaw niya pa talaga akong makita. Sa ngayon, alam kong masakit pa rin para sa kanyang lahat. Oo, DJ Rocky, hindi alam ni June na patago kaming nagkikita ni tita, ng nanay niya. Sinasabi sa akin lahat ni tita, lahat ng updates tungkol sa kanya. Kaya nagdesisyon ako na baka ito talaga yung mas makakabuti para sa lahat. Kasi alam kong nasaktan ko siya ng todo-todo. Naisipan kong mag-abroad. Dahil iniisip ko, baka pag nagstay ako rito sa Pilipinas, makagulo lang ako. Sabi ko kay tita, Tita, ganito na lang. Mag-a-abroad ako para makatulong ako sa gamutan ni June. Kahit sa maliit na paraan, gusto kong makatulong. Kasi problemado si tita. Hindi niya kayang maipagamot ang taong mahal ko. Oo, DJ Rocky. Nag-abroad ako, hindi lang para hindi makagulo, kundi para tumulong sa gamutan ni June. Sabi ko, tita, wag niyo sanang banggitin ito kay June. Ang gusto ko lang ay maging maayos siya. Okay naman si tita, basta pag-isipan ko raw mabuti. Paalis na ako ng 3 days. Natapos ko na lahat ng dapat tapusin. Pero bago ako umalis, isinilip ko muna siya sa ospital. Gusto ko siyang yakapin. Ang lungkot-lungkot kasi 2 years akong mawawala. Iiwanan ko siya ng ganun yung kalagayan niya. Then niyakap ako ni tita. Sabay sabing, mag-ingat ka ha. Mamimiss ka namin. Lalo na si June. Alam kong malalagpasan din natin to. Nagiiyakan kami noon, sorry ako ng sorry. Sabi ko, tita, sorry sa lahat ha. Alam kong nagkamali po ako. At mas lalo niya pa akong niyakap ng mahigpit. Nagpaalam na ako at tiningnan muli sa huling sandali si June bago umalis. Then, nasa airport na ako, mag-isa ako. 4 na oras ang pag-aantay ko pero parang sobrang bilis ng oras. Parang ayaw ko nang ituloy. Nagdadalawang isip ako kaso wala na akong magagawa, nandun eh. Iniisip ko na nga lang na baka parusa lahat ng ito sa akin. Dahil kailangan kong pagbayaran ang lahat ng ginawa kong pagkakamali. Nakarating ako sa Hong Kong. Sinundo ako ng pinsan ko. Hinatid ako sa bahay na magiging amo ko. DH ang trabaho ko. Unang araw ko, umiiyak ako. 2 linggo akong nag-iisip, umiiyak, di makatulog. Then, lumipas pa ang 1 linggo. Tumawag ako kila tita. Nag-video call kami. Tulog si June. At nung magigising na siya, pinatay ko agad yung call. Nag-chat ako kay tita, sabi ko, tita, salamat po. Papasok na po ako. Huwag niyo na lang pong sabihin kay June na tumawag ako. 7:00 ng gabi, natapos na ang trabaho ko. Napakain ko na ang mga amo ko. Papasok na ako ng kwarto. Pagka-check ko ng cellphone ko, may mga tawag si tita. And then tiningnan ko yung mensahe. Ang sabi, nag-aagaw buhay daw si June. Natulala ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mas nanghina si June. Dahil sa gamutan niya. Nakahinga na lang ako nung sabihin ni tita na okay na siya. Nanghina lang daw talaga. Lumipas pa ang ilang buwan, nasasanay na ako sa trabaho ko. Kahit papaano yung lungkot ko ay napapawi rin. Pag alam kong nakakatulog ako sa mga pagkakataong ang dami kong iniisip, malaking
Success na yun para sa akin. And then lumipas pa ang 1 taon. Tiniis ko lahat ng yun para lang makatulong. Dapat sana uuwi na ako nung Pasko. Kaso nagka-pandemya. And then, nagtiis ako na nagtiis. Ang lungkot. Gusto ko na umuwi. Gusto ko na magpakita kay June. Kaya nga nagdarasal ako na sana maging okay na ang lahat, mawala na ang pandemya, para magkita na kami muli. Then, December 2020, lagi akong nangungumusta kay tita kaya lang bihira na lang siya mag-reply. January 5, nakita ko si June. Sobrang layo na ng itsura niya kumpara sa dati. Halos butot balat na, namayat. Hindi ko mapigilan yung mga luha kong tumulo. Habang nakatapat sa kanya yung camera, magka-video call kami ng nanay niya. Wala raw naman tong ibang hiling, kundi sana'y bumalik ako. Yung makita niya ako. So pinangako ko kay tita na pagdating ng October, uuwi ako. Haharapin ko na lahat. So tinuloy ko ang buhay ko rito sa Hong Kong. Iniisip ko ilang buwan na lang naman yung titiisin ko. Then, August 26, 2021, 7 p.m. Maraming chat sila tita. At yung mama ko, pati si James. Yung kapatid na June. Kinabahan ako, feeling ko. Hindi ko pa nababasa yung mga chat nila. Alam ko na. Alam ko na yung mga laman nun. Nasa ICU daw si June, nag-aagaw buhay. Then 6:30 p.m. Binawian na siya ng buhay. Grabe yung panlalamig ng kamay ko noon. Pangihina ng tuhod ko. Hindi ako makapaniwala. Uuwi pa ako ng October eh. Sabi ni tita sa chat, may kinuha na si June, wala na siya. Hindi ko mapigilan yung paghagulgol ko sa kwarto ko. Kung pwede lang sana na isang iglap lang nasa Pinas na ako, ginawa ko na. At biglang bumalik sa akin lahat-lahat yung masasayang alaala namin. Yung mga pangarap namin, yung mga binubuo naming mga pangarap. Yung anak na gusto naming magkaroon. Lahat bumalik. Dali-dali akong tumawag kay tita. Bago pala mag-agaw buhay si June, 1:00 pa lang nangihina na siya. Sinabi pala ni tita lahat-lahat kay June. Kung bakit iniwan niya na kami. Habang sinisulat ko to, DJ Rocky, hindi ko mapigilan yung luha ko. Sabi sa akin ni tita, sinabi niya yun para lumakas yung loob ni June, para lumaban pa siya. Pero sabi ng doktor, hindi na raw talaga kaya ng katawan niya. Na kahit gaano pa raw pilitin ni June yung sarili niya, na manatili sa mundong to, hindi na kaya ng katawan niya. Alam nilang oras na lang ang binibilang para tuluyan ng bumigay ang katawan ni June. Sorry ako ng sorry sa lahat. Hindi ko matanggap na wala na akong babalikan. Kung hindi na lang sana ako umalis, mas nakasama ko pa siya ng matagal. Kung hindi ako nagkamali, siguro magkasama pa kaming lumalaban. At naiparamdam ko sa kanya na hindi siya nag-iisa. Araw man o gabi, sa pagising niya, sa pagtulog niya, sabay kakain, aalagaan ko siya gaya ng mga pangako namin sa isa't isa. Halos mabaliw ako ng mga oras na yon. Yung lalaking minahal ko at minahal ako. Wala na. Hanggang sa huling hininga niya raw, ako yung hinahanap. Sising-sisi ako. Bakit wala ako sa tabi niya sa oras na kailangan niya ako? Namatay siya na ang hiling niya makita niya ako sa huling sandali ng buhay niya. Na hindi ko man lang naisa katuparan. Well,
Kung nakikinig man si June ngayon, gusto kong humingi ng tawad. Sa lahat-lahat. Ang mahalaga ay may natutunan ako. Siguro hindi talaga siya para sa akin. Sana, June, masaya ka na kasama si Tito ha. Lagi mo kaming gagabayan. Hayaan mo, tutuparin ko pa rin lahat ng mga pangarap natin. Alam kong masaya ka na. Hindi kita makakalimutan, babe. Malaya ka na dyan. Wala nang sakit. At hindi ka na mahihirapan pa. Mahal na mahal kita. Lagi kang mananatili sa puso ko. At kung dumating man yung oras na magmamahal akong uli, ay sana makilala kita mula sa ibang katauhan. Muli, ako si May. At ito, ang aking secret vow. Hep, bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ayoko na. Kasi ang sakit-sakit na. Hi, DJ Rocky. I wrote you a letter last year. Naere yung kwentong ipinadala ko sa'yo ng March 8, 2023. And I know, curious ang marami kung ano ang naging hakbang ko after. Now, I'm sharing my story. An update. Hoping nakapulutan ng aral ng mga taong nasa kapareha kong sitwasyon. Itago mo ko sa pangalang Tanya. At ito, ang aking secret file. Beforehand, maraming naka-misinterpret sa akin dun sa una kong naisulat. May mga detalye kasi rong hindi na nasama sa pag-ere. So, I'd like to clarify na I actually came into the picture na matagal na silang wala nung asawa niya. Kaya it is not me who wrecked their home. It was a mutual decision for both parties to part ways. Bago pa ako dumating sa buhay ni Chief, ayaw kasi nilang nakikita ng anak nilang lumalaki sa toxic na environment. Laging nag-aaway at laging nagsisigawan. But, it doesn't give me the clearance na hindi matawag na kabit. Because for me, kahit ilang taon pang hiwalay ang mag-asawa, pag hindi legally separated, still,
nasa kategorya pa rin ako ng pagiging kabit. It is very painful to hear but that is the reality. And I am writing this letter because I want to close this chapter of my life. I once had experience na sana kapulutan ng aral. June 2023. Nagkita kami ni Chief nung umuwi ako ng Pinas for a vacation. Maiksing pagkikita lang yon. But it was worthwhile. Masasabi kong mas lumalim ng gusto ang relasyon namin after noon. And umuwi ako uli for vacation para makasama siya kahit 10 araw lang. Kung nung unang uwi ko, nakilala ko lang ang utol niya at mga pamangkin niya, iba ang uwi ko ngayon. Kasi buong annual leave ko para sa kanya. Pambawi ko yun sa naunang bitin na bakasyon ko. And this time nakilala ko na lahat ng mga ate niya at iba pa niyang mga kamag-anak. Since both parents nila wala na. At masasabi ko sobrang welcome ako sa kanila. Very warm and accommodating sila. Hindi ako nakaramdam ng kahit anong ilang. Masaya ako dun sa bakasyon na yun. Nag-outing kami sa isang resort kasama ang buong angkan nila. Simula sa ate niya, asawa nila, pamangkin, pati apo, yun na ata ang pinakamasaya kong bakasyon. Nagkaroon din kaming dalawa ng chance na mag-travel sa Cebu at Bohol. Na kami lang dalawa. Masayang masaya siya kasi first time niya raw sumakay ng eroplano. Masasabi kong sulit na sulit ang maiksi kong bakasyon. Then kinausap ako ng isa niyang ate. Sabi niya, alam mo ba kung bakit hindi kita gaanong kinakausap nung bago pa kayo? Kasi inassure ko sa kapatid ng asawa namin kung wala nang pag-asang magbalikan sila at mabuo, ang sagot niya sa akin, okay na sila nagko-co-parenting ng kapatid ko. Kasi para saan pa daw na magkaayos sila kung matagal na silang hindi nagkakasundo. Mas lalong maapektuhan ang anak nila kung lagi silang nagsisigawan at nag-aaway. Tapos, nakikita niya. Sabi pa ng ate ni Chief, talagang gusto kong marinig sa kanya mismo yun. Kasi nakikita ko kung gaano mo napapasaya ang kapatid namin. At kung gaano siya kasaya ngayon. Kaya ayoko sa dulo magka-issue kayo dahil dyan. Sa totoo lang DJ Rocky, nabigyan ako ng assurance sa mga salitang binitiwan ng ate niya. Naging maganda ang bakasyon na yun. Wala kaming ginawa kundi mag-travel, mag-make love, kumain, magharutan, mag-chill sa resto bar, at magsaya. Kaya lang, sa kabila ng lahat ng yun, I couldn't find peace within me. Napaisip ako, eto ba ang turmoil na bumabalot sa utak ng mga kagaya kong nasa sitwasyon? Yung laging may takot, may duda, may mga tanong, na papaano kung isang araw maisipan niyang hindi niya na pala ako mahal? Paano kung isang araw ma-realize niya na mahal niya pa rin pala ang asawa niya? Ang daming mga tanong sa isipan ko, ang daming duda. Hindi ko alam, DJ Rocky. Pero kailangan kong magdesisyon ng isang napaka-importanteng desisyon sa buhay ko. I remember last time, pag may lakad yung ex-wife niya,
na mga 1 or 2 weeks. Kinailangan niyang umuwi ng bahay nila para samahan. At yung unika iha nila, yung babantayan niya. Walang problema sa akin yun. Kasi kailangang safe yung anak niya. Lahat kaya kong isakripisyo para sa kanya. At sabi ko nga kay Chief, kahit kailan hindi ako ang magiging kakumpetensya ng anak niya. Dahil hindi ako papayag na ako ang uunahin niya. At iuhuli niya sa prioridad niya ang anak niya. Hindi mangyayari yun. Susuportahan ko siya pag anak niya ang pinag-uusapan. No ifs, no buts. Kaya lang tuwing umuuwi siya, hindi ko mapigilan ang selos. Uuwi siya sa bahay, makikita niya yung dating secret haven nila ng ex niya, lahat ng sulok doon na markahan nila. Hindi ko mapigilan at maalis sa utak ko lahat ng yun. Kinakain ako ng selos. Ganito ba talaga kapag alam mong pangalawa ka lang sa buhay niya? Yung kahit anong assurance ang ibigay sa akin, kinakain ako ng selos at mga tanong. Na-realize ko at naisip yung mga kagaya ko, siguro kaya ganito yung takot. Yung takot na dala-dala ng mga ganitong klaseng tao na nasa ganitong sitwasyon. Hindi ako binibigyan ng peace of mind to the point na pag iniisip ko, lahat ng takot ko, inaaway ko siya. Ultimo, maliliit na bagay na pag-aawayan namin at pakiramdam ko, nagiging toxic na akong tao. Nagiging toxic na akong karelasyon. Minsan hindi ko nga alam kung ako lang ba talaga nag-iisip nito? O talagang pakiramdam ko nawawalan na siya ng gana sa akin. Pakiramdam ko wala na akong halaga at wala na siyang pakialam kung masaktan ako. Kasi minsan pag may away kami, hindi na gaya ng dati. Sinusuyo niya ako. Binibigyan ng assurance, ngayon mas galit pa siya. Sobra akong napapagod sa sitwasyon ko, sa totoo lang. Hindi ko alam kung ako ba ang may problema o talagang wala na yung dating kami. Iniisip ko, hindi naman niya talaga ako mahal. Kailangan niya lang ako kasi kailangan niya ng karamay kasi nga broken siya. At tutunayan ko ngayon na hindi pala biro maging panibagong karelasyon ng isang taong kahihiwalay lang sa kanyang asawa. Doon pa lang sa parte na kailangan kong tanggapin at lunukin na basically ako ang kabit. Kahit sa ang anggulo, tingnan, ang hirap ng lunukin. Hanggang sa dumating na ako sa puntong tinatanong ko ang sarili ko. Eto ba talaga ang gusto kong maging buhay ko? Ganito lang ba talagang deserve ko na panghabang buhay? Oo, may plano kami. In 2 years time, mag-college ang anak niya at susunod siya sa akin abroad. Bubuo kami ng pamilya, mag-iipon siya pang anal. Pero kasi, nasa point na ako ng buhay ko na tinatanong ko yung sarili ko kung kaya ko pa. Kaya ko pa ba? Ito pa ba yung gusto ko? Sobrang hirap at sakit makipaglaban sa sarili mong multo sa utak, DJ Rocky. Alam kong mahal niya ako. Pero magiging sapat kaya yun para mapanatag ako? At alam mo ko nung na-realize ko, nasabi nila, ang pinakamasakit na mararanasan mo raw sa mundong ito ay iwanan ka ng minamahal mo. Pero hindi pala, DJ Rocky, kasi para sa akin, ang pinakamasakit na mararanasan mo sa mundong ito ay yung maiwala mo ang sarili mo kasi sobra kang nagmamahal. Nakakalimutan mong mahalaga ka rin. Nakarapat dapat ka pa rin, na special ka rin. Kaya humantong ako sa pinakamahirap na desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Na kahit ang saya-saya ko sa buong bakasyon ko kasama si Chief, kasama yung angkan niya, I have to let go. I have to set him free. Sa hinaba ng nilakbay ng relasyon namin, alam ko it took me a while bago ma-realize lahat ng yun. It took me this long to let go and value me more than anything. So I let him go. It is so painful that it wrecked me like hell. At na-realize ko kasi nitong nakaraan na true love should give you peace. And unfortunately, this relationship doesn't give me. It hurts me
And it breaks me. So I blocked Chief on all my social media accounts. I deactivated my Facebook and deleted all the platform accounts where we connected. Wala na akong planong lumingon pa. I am so determined to let him go totally this time. And I'm so proud of myself that I took this step na sana noon ko pa ginawa kasi itong tama. Naalala ko yung payo mo sa akin, DJ Rocky, sa una kong letter. You happen to tell me that I cannot control other people's mind, but I can always control mine. And that's the path I am taking. I hope sa mga nakaka-relate sa akin at nasa parehong sitwasyon ko, I was able to send the message that I'm trying to share. Tayong mga single na babae don't deserve to settle for the second best, cause we deserve to be the first. This relationship taught me a lot. Love yourself as much as you love others. Kung maalala mo, DJ Rocky, last time tinatanong ko si God kung bakit niya pa ibinibigay sa atin ang mga taong hindi naman para sa atin. And I am so proud to say that God finally answered my question. It took me a while to realize that though. Binigay niya sa akin ang great love ko. Not for us to be together, but for me to realize that I was not a living dead all along. That in contrary to what I am thinking about myself, that I wasn't capable of falling in love, proved me wrong. Because I am so capable of falling in love na ako pa rin to. Ang inosente, considerate, kind, and soft-hearted at mapagmahal na babae. Itinago ko lang pero never kong naiwala ang ako before shit happened. And it helped me become more better version of me. Hindi ko alam kung kaya ko pang magmahal ng ganito katindi ulit in this lifetime. But to the man I consider my great love, the love of my life, I never regret a bit na nabigyan ako ng chance na mahalin ka at mahalin mo. Alam kong hindi mo maririnig ito kasi hindi ka mahilig sa ganito. But if you accidentally listen to this, I wanna say I will forever be grateful na minahal kita. Hindi man yan ang pagmamahal sa tamang pagkakataon at tamang panahon, pero alam kong anong meron tayo ay totoo. Pinapalaya na kita ng totohanan, mahal ko. Hindi dahil sa tumigil ako sa pagmamahal ko sa'yo, kundi dahil alam kong mas magkakasakitan na lang tayo pag nagpatuloy pa tayo. Alam kong ako naman talaga ang may problema. Kasi kinakain ako ng takot, duda at selos. Pasensya ka na kung hindi ko na kinaya pa ang setup natin. Balang araw makakatagpo ka rin ng para sa'yo. At malay mo, baka balang araw, who knows, pag nasettle mo na lahat, baka tayo pa rin. Natutunan ko ang relasyon hindi lang puro pagmamahal. Dahil mas importante ang peace of mind. Salamat sa mga masasayang alaala. Mamahalin na lang kita sa malayo. At sa paraang alam ko. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. Maraming salamat at nabigyan ako ng pagkakataon na malabas at ma-share ang kwento ko sa platform na to. Sana kapulutan ng aral ang nahibahagi kong sulat. I am closing this chapter of my life I once had. Muli, ako si Tanya. At ito, ang aking secret file. Mas kontrobersyal, Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! mas pinainit, Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto! Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. At
tayo po ay nagbabalik, kapiling nyo pa rin ang boss sa Princess DJ Rocky Tara. At ito nga po ang programang Top Secrets. Kapiling pa rin natin si Lucy of Higher Ops ng Quezon City. Hello? Lucy, Po. nandiyan ka Apo, ba? Apo, dito po. Kanina naputol na tayo at ang sabi mo nga, gusto mo nang bumitaw, pero paano ka nga makakabitaw? Anong paraan mo para bumitaw? Po, nag-choppy lane po. Nagchabi na naman ako! Paktay ka diha, dungday. Hindi, anong paraan mo para makabitaw ka na? Anong action plan mo? Siguro po, doon na lang sa realidad. Although na merong yung post niya po from FB and then yung mga chat ko po and then yung mga suddenly call. Ayun po, ayun lang po. Although na gusto ko nang bumitaw. Mhm. So tatanggalin mo na yun, Parang- yung pagchat mo, yung pagtatawag mo sa Opo. kanya. Nga po. Paano And kung then siya yung mga- tatawag sa'yo, siya yung mag-message sa'yo, re-replyan mo, sasagutin mo yung tawag? Paano kapag siya yung tumawag sa'yo, sasagutin mo? Yun na nga po medyo, ayun nga po, kaya nga po na medyo balikat na lang po si mga ganun. Para makamove on na. Pangatawanan mo yan. Anyway, kahit pa paano ba gumaan yung nararamdaman mo? Oo naman po, syempre. O, yan. Sige, Lucy, sana kahit pa paano ay makapag-isip-isip ka ng tamang gagawin sa iyong sitwasyon ngayon. Kasi mahirap yan yung tipong nakakulong ka na sa pagmamahal sa isang taong hindi naman talaga ibinabalik sa iyo yung pagmamahal na ibinibigay mo. O minsan, kahit naman hindi ibalik sa iyo ng buong buo yung pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya. Yung tipong maramdaman mo lang na genuine yung appreciation niya sa'yo. At yung tipong totoo siya sa'yo. Kasi kapag hindi siya totoo sa'yo at iba yung intention niya, kaya sinasamahan ka niya, kaya kanya kinikip, no? Iba yun. Hindi nakakaganda sa kalooban nun. Okay. Okay po, salamat DJ. Salamat, Yeah. Lucy of QC. Ingat ka palagi. Thank you. Thank you po, DJ. Thank you po. Diyan po natatapos ang ating top secret. Pero si Lucy, yung sitwasyon niya, hindi pa natatapos yun doon. Oo. Kasi kahit gaano pa katagal lang puno, kung marupok ang sanga, bibitaw po ito. Mabibiyak po ito. Oo. Mahirap na umasa. Mahirap din na magbulag-bulagan. Yung 6 na taon, hindi po biro yun. Kung 6 na taon ka nang naghihintay sa isang tao, na i-reciprocate din yung nararamdaman mo para sa kanya. Tapos, never pa siyang humaplos sa'yo ng kakaiba. Never ka pang binulungan na, I love you. At kung ano-ano pa. Hanggang dun lang yun. Huwag ka nang umasa na mas lalalim pa yun dun. Kasi minsan kaya hinahayaan ka niya na magstay sa buhay niya ay dahil kailangan ka lang niya. Hindi dahil mahal na mahal ka niya. Mas nangingibabaw yung pangangailangan niya sa'yo. Kaya, she wants to keep you by her side. And that is not the kind of love na gusto natin panghabang buhay. Siyempre kapag ikaw, pawala na sa kalendaryo, ang gusto mo, yung mapapangasawa mo na. It doesn't matter kung may anak, yung taong mahal mo, sa una niyang asawa. It doesn't matter. Basta kapag naramdaman mo mahal mo yung isang tao, then go. Pero kung hindi naman ganun yung nararamdaman din para sa'yo ng taong minamahal mo kahit na buong buo mong tinatanggap kung ano man yung meron siya, then it's not gonna work because it takes two to tango. Hindi pwedeng isa lang yung nagmamahal. Dapat dalawa kayo nagmamahalan. Nakakalungkot
Yung mga taong alam na nga yung katotohanan, hindi pa nagigising. Pinapaasa pa yung sarili nila. Ilang araw, ilang buwan at ilang taon pa ba yung sasayangin ninyo para magising kayo? Ano pa bang inaantay ninyo? Inaantay nyo ba na magkaroon siya ng jowa? Inaantay nyo ba na sasabihin niya sa inyo ng harap-harapan na alam mo, hanggang kaibigan lang talaga yung tingin ko sa'yo. Inaantay nyo pa ba yun? Huwag nyo nang antayin yun. Pwede nyo namang malaman na yung sagot ngayon eh. Kailangan nyo lang lakasan yung loob ninyo. Tanungin mo. Dami nyo nang natatanong sa isa't isa eh. Yung tanungin lang na may pag-asa ba ako sa'yo? O may chance ba ako sa'yo? Or mahal kita, pwede ba ako manligaw? Yung mga ganun ba? Bakit hindi tayo marunong mag-verbalize sa mga nararamdaman natin? Guys, it's 2024 already. Yung mga tao, ang dami ng rant sa social media, ang dami ng mga pinagpo-post ng mga tao. It's time para sabihin natin directly dun sa taong gusto natin, na gusto natin sila. Kasi kung oo yung sagot nila, edi good for us. Pero kung hindi, good for us. Why? At least alam natin yung next steps natin. Kaysa dun sa everyday, parang pinaparusahan natin yung sarili natin dun sa mga possibilities na masasakit, na hindi pa naman nangyayari pero sa utak mo nangyari na. Gets mo yun? Yung ang dami mo ng senaryong iniisip, tapos sasaktan ka na, pero hindi pa naman yun nangyayari sa totoong buhay. At ang sakit nun ah. Kasi hinayaan mo mag-suffer yung sarili mo sa sarili mong isip. Well, in fact, pwede mo namang tanungin. Tapos malaman mo yung sagot. Kapag pangit yung sagot, hindi sumang-ayon sa gusto mo, doon ka masaktan. Kaysa dun sa isip mo palang, masaktan ka na. Anyway, it's important to take risks. Because life is so short. Bukas malalaman mo may iba na pala siya. Ay, iba pala yun. Charot! Wait, harot. Anyway, Kabisyo, if you wanna share your secrets, pwede naman. Pero bukas na ha, kasi tapusin na natin tong gabing ito. Magsimula na tayo ng panibagong araw in a few minutes. So nakapiling ninyo ang inyong Basa Princess, ang babaeng tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto, DJ Rakitera. And you are listening here sa stasyong number 1, 80.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Good night, everybody. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Mas pinainit Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rakitera, ang Basa Princess ng Love Radio, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. And welcome to the program, Top Secrets, kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. At meron na nga po tayong caller on the line. Hello, magandang gabi sa'yo. Hello po. Good evening. Hello po. Good evening po. Ano pong pangalan ninyo? My name is Steven po. Steven, ilang taong ka na? 35 po. 25 years old. Tagasan ka, Steven? 35 po. 35. Oo nga, 25. Di ko naman dinagdagan, ha? 25 years old. Ano ka na? Tagasan ka? Taga Davao po. Taga Davao? Kung taga saan man si Uncle Dagol, yung mga taga dun daw,
Loyal daw yung mga yon. Tama ba? Ay, oo, loyal talaga yan. Loyal. Okay, sige. Steven ng Davao, ano ang top secret mo? Meron lang akong ikikwento. Way back in 2010, nagtatrabaho ako sa isang restaurant. At Pero waiter ako ano doon. talaga top secret mo? Isisiwalat ko yung may asawa na po ako, may anak na, pero may ex ako na hindi ko talaga makakalimutan. Mahal mo pa rin ba yung ex mo? Hindi ko siya mahal, pero parang palagi siya sa isip ko eh. Nagkikita pa Hindi ba kayo ng talaga ex siya mo? mawawala. Nagkikita pa kayo? Ay, wala na po. Mga decades na po. Decades na. Yung huli yung pagkikita. Pero kumbaga, meron ka ng pamilya pero hindi mo pa rin makalimutan yung Yes. relasyon ninyo, naging relasyon ninyo ng ex mo. Opo. O bakit di mo makalimutan? Nagkaroon ba kayo ng anak? O masyado ba siyang masarap? Gano'n ba? Hindi. Siya yung babae yung iba sa lahat. Siya yung babaeng iba siya sa lahat. Paano siya naging iba sa lahat? May 3 ba siyang dibdib? Ganun. Explain mo sa amin kung bakit iba siya sa lahat ng babaeng nakilala mo. Hindi ko ma-explain, ma'am, kasi yung ugali niya hindi ko pa nakita sa mga ganitong mga babae ngayon nga nakakilala ko. Ano ba siya? Like, sobrang mahiyain? Wholesome? Siguro Demure? tandem lang siguro kami. May yung isip ko at saka isip niya parang magkapareha ba? Yung mga loko-loko, yung mga basta yung mga ginagawa na ko. Nasasakyan yung mga trip mo sa buhay. Kaya nagustuhan mo siya. Bakit ba kayo naghiwalay nung ex mo na yun? Kasi may partner din ako doon. So Pero mas naging pinili kabit mo ko yung siya. partner. Yes po. Pero mas pinili mo yung partner mo nung time na yun. Yes po. Na siyang kasama mo ngayon, kinakasama mo ngayon, asawa mo ngayon, o hindi naman? Hindi naman. Hindi na. Hindi naman. Kasi, tapos, kahit sa Facebook, kahit saan, hindi ko siya nakita. At kamusta na kaya siya ngayon? So Hindi ko parang, talaga siya makakalimutan. so parang, napapanaginipan mo ba siya? Sometimes, Ayun, taray nung sometimes, Anong ginagawa niya sa panaginip mo? wala lang. Yung mga moment namin noon. Pero, may trivia ako. Ay, ano tong trivia na to? Taray mo, may pa-trivia ka pa. First time ever in the history of Top Secrets to may trivia tayo ngayon, guys. O, sige, papakinggan namin yan. May trivia kasi ako. Yung nakakilala kami, way back 2010, a week lang yung relasyon namin. Pero week na yun, mas memorable pa yung pinagsamahan namin. Yung alam mo na. Kasi nagkaldagan kayo. Sometimes, Sometimes ka pa, ha? Memorable kasi nag-sometimes kaldagan kayo, ganon? yeah. Yeah, okay. Magaling. Opo. Pero kahit sa hanap ko siya, kahit sa FB, nawala kasi yung phone ko. Kahit wala kasi yung phone ko, di ko nahanap yung number niya at di ko na-memorize. So, hinahanap po siya ngayon para makontak siya uli. Hindi ba may asawa ka na? May anak pa kayo? O bakit mo pa siya hinahanap ngayon? Wala lang. Yung kamustahin ko lang siya. Anong buhay niya ngayon? Hindi ko babalikan na. Alam mo Kasi ba delikado yung mga ganyan? Yung parang kukumustahin mo lang.
Yung dati mong minahal o parang alam mo yun, yung desire mo dun sa taong yun, posible ha, na maging trap yan para sa'yo, para makagawa ka ng isang malaking pagkakamali sa buhay mo. So, Depende naman po yan, ma'am. ano? Depende naman po yan o kung iti-take granted mo talaga yung bagay na yan. Pero sa akin, wala nang deal. Kakamustahin ko lang siya kung anong buhay niya ngayon. Hindi ko na siya na anything else na gagawin, may gagawin ako sa kanya. Paano ka nakakasiguro? Paano kung Hindi ako. Paano kung single siya, tapos maganda pa rin, tapos same pa rin siya katulad dun dati? Anong gagawin mo? Paano kung available siya ngayon? Tapos inaaya ka niya, sabi niya, baka naman Steven, pwede mo kong puntahan dito sa condo ko. Anong gagawin mo? Hindi ako, ma'am, kasi loyal kasi ang taga Davao. Hindi gagawin yan. Pinabibilib mo ako sa mga sagutan mo, ha? Opo yan, ma'am. Kasi, depende na kasi yan sa lalaki o take granted niya yung mga ganyang bagay. Pero sa akin, kakamustahin ko lang kung Mangungumusta lang naman, Mangungumusta lang naman sa ex, no? Wala namang masama sa ganun, no? Opo. Wala naman akong ginagawa. Ang akin lang, yung anong estado niya ngayon sa buhay ba? Bakit mahalaga sa yung malaman kung anong estado niya sa buhay ngayon? Pag nalaman ba to ng asawa mo, kinakasama mo, palagi mo matutuwa siya kapag kinokontak mo pa yung ex mo? Hindi naman, pero wala lang. Gusto ko lang ba kasi na-short kasi yung mga moment namin noon. Kasi nawala yung kontak, wala na lahat. So, nakakabitin ba? Yung ganyan. Tapos, bigla lang siyang nawala na parang bula. Ang ganun. Kumbaga naiwan ka kasi, kaya parang palaisipan sa'yo kung kumusta na siya, ano nangyari sa kanya. So gusto mong makipagkwentuhan ng ganun. Kaya lang syempre may asawa ka na. Ang problema niyan kapag yung asawa mo hindi naman pabor o hindi naman gusto yung gagawin mong ganun, o doon kayo magkakaroon ng problema. Pero anyway, maraming salamat sa pagtawag mo ha, sa Top Secrets na itong programang ito, kung saan pwede ka makapagbahagi ng yung pinakatatagong sikreto. Maraming salamat, Steven. God bless. Bye. Baka dyan sa mga ibang kabisyo natin, meron silang bigat na nararamdaman na gusto nilang kahit papano pagaanin, 'di ba? Sa kanilang buhay. Gusto nilang pagaanin ang kanilang nararamdaman. So, ito po ang programang yon, ang pwedeng maging labasan ninyo ng bigat ng nararamdaman ninyo, at ako po ang kapisyo ninyong hindi kayo huhusgahan. Your secrets are safe with me. Tawag na po kayo sa aming Viber line 0916-529-5595. Again, sasagot pa po ako ng tawag sa aming Viber line 0916-529-5595. Abangan ko ang tawag mo, kabisyo, at mag-share ka ng iyong pinakatatagong Top Secrets. Kapiling pa rin si DJ Rocky at ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!